Malaking pinsala ang dinudulot ng kaguluhan sa buhay at kabuhayan ng mga bayan. Ngunit higit sa mga ito, walang katumbas ang dulot nitong sakit sa kalooban at kaisipan ng mga mamayan. Isa sa mga kondisyon na tinatawag dito ay ang survivor's guilt. Kung ano ito, paano ito malulunasan, alamin natin sa report ni Benj Bond. Ang dating abala at masiglang lungsod ng Zamboanga, nagmistulang ghost town dahil sa kabi-kabilang engkwentro sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at MNLF Miswari faction. At dahil sa pagsiklab ng tensyon, may mga buhay na nawala at kabuhayan na napinsala. Kasabay ng unti-unting pagbabalik sa normal ng sitwasyon sa Zamboanga City, unti-unti na ring bumabangon ang ating mga kababayan mula sa lagim ng digmaan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi madaling bumangon sa isang iglap lamang. Dahil higit sa sakit na pisikal, may hatid na mas malalim na pilat ang walang patid na labanan sa puso at isipan ng mga mamamayan at maging ng mga kawal ng bayan. Ang survivor's guilt ay isang mental na kondisyon kung saan pakiramdam ng isang nakaligtas mula sa isang trahedya, kasalanan niya ang pagkawala ng kanyang kasama o mahal sa buhay sa parehong pangyayari at para bang wala siyang nagawa upang iligtas ang kanyang kapwa mula sa kamatayan. Natuklasan ng mga eksperto ang survivor's guilt noong 1960s nang magsagawa sila ng therapy sa mga survivor ng na Holocaust o ang malawakang pagpatay sa mga sibilyan kasunod ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa. Naobserbahan ng ilan sa mga survivors na sinisisi ang kanilang mga sarili at wari iniisip nilang sila ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Karaniwang naaapektuhan ng ganitong kondisyon ng mga sibilyan at maging mga taong tumutulong sa kanila tulad ng mga rescuers at mga sundalo sa oras ng trahedya. Kung hindi maaagapan, maaari itong mauwi sa matinding trauma lalo na kung nakikitaan pa rin ng mga sintomas ang mga biktima mahigit isang buwan na ang nakalipas matapos ang insidente. Payo ng mga eksperto, hayaan ang mga biktima na ipahayag ang kanilang mga saloobin ukol sa nangyari. Dapat rin silang bigyan ng panahon upang magluksa. Sa ganitong paraan, maayos nilang maipapahayag ang dinaramdam na maaaring magpagaan ng kanilang pasanin dulot ng mapait na karanasan. No man is an island. Sa atin na mga kaibigan at mahal sa buhay, iparamdam natin na hindi sila nag-iisa. Dahil dito, hindi lamang relief assistance ang ipinaaabot ng DSWD sa mga biktima ng tensyon sa Zamboanga City, kung hindi pati na rin ang stress debriefing upang matiyak na unti-unting mabubura ang alaala ng kaguluhan. Ngunit ang pinakamalakas na sandata ay ang marubdob na pananampalataya at walang pagmamahal at suporta. Sa tulong nito, anumang dagok ng buhay ay tunay na makakaya. Hindi na maibabalik pa ang mga bagay at buhay ng iba na winala ng trahedya. Ngunit dahil nananatili tayong buhay, buhay rin ang pag-asa upang bumangon at magsimulang muli. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.